Kinabukasan, maaga akong nagising. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko habang nag-aalmusal ako. Parang hindi pumapasok ang pagkain sa sikmura ko. Alam kong iyon na ang araw. Wala nang atrasan. Napansin ng ate ko na parang lutang ako kaya tinanong niya, "Bunso, okay ka lang ba? Parang ang putla mo." Gusto kong umiyak noon pa lang, pero ngumiti ako kahit nanginginig ang labi ko. "Ate, pwede ba tayo mag-usap?" Tumigil siya sa ginagawa. Nakita ko agad sa mata niya ang pag-aalala. Alam niyang may mali. Umupo siya sa tabi ko, naghintay. At dun ko naramdaman na lahat ng itinatago kong sakit, dumidiin. Hindi ko agad nasabi. Ilang beses akong huminga ng malalim. Hanggang sa pumatak na lang bigla ang luha ko. Sorry. Hindi ko alam paano sasabihin to, pero may nagawa akong mali. Kumapit ang ate ko sa kamay ko, halos walang boses pero puno ng kaba. "Ano yon, bunso?" At doon bumagsak lahat ng bigat na kinikimkim ko. "Ati, buntis ako." Napatigil siya, pero hindi pa tapos ang unos. Dahan-dahan kong dinugtungan. At ang nakabuntis sa akin Hindi ko pa man natatapos, bigla siyang napatayo. Parang nagdilim ang mukha niya. Huwag mong sabihing iniisip ko, hindi na ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako ng tuluyan. At doon niya naintindihan. Hindi. Hindi mo gagawin sa akin to. "Bunso, bakit? Bakit siya?" Sumisigaw na siya, nanginginig, umiiyak. Halong galit at sakit. Narinig ito ng boyfriend niya at lumabas siya sa kwarto. Pagkakita niya sa amin, alam na niya. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. "Mahal, papakinggan mo muna ako." Pero sinampal siya ni ate. Malakas. Kasunod ang hagulgol na parang galing sa taong ilang taon ng pagod, masaktan at niloko. "Ililigtas mo sana ako sa hirap. Ikakasal na tayo!" Tapos ganito? Sa kapatid ko pa? At ako? Nakatayo lang, umiiyak, hindi makapagsalita. Kahit gustong-gusto kong humingi ng tawad, parang walang boses na lumalabas. At doon nagtapos ang araw na yon. Ang araw na nawasak ang relasyon nila, at ang araw na lumayo sa akin ang ate kong pinakamahal ko.